Magandang araw po sa ating lahat. Ikinalulugod po namin na kayo'y makasama dito sa parokya ng St. Mary sa National City, Diocese ng San Diego, California. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Ang tagapamuno ng ating banal na misa ay si Father Claro Ortiz. Tumayo po tayong lahat at sumali po tayo sa pambungad na awit. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyaya. Umilay ang taon niya'y tubusin upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon si Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay lagi sana ang sumayinyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magsaya tayo sa Panginoon Jesus na siyang nagtatatag ng paghahari ng Diyos. Pagsisihan natin ang ating pagmamatigas sa tawag ng Panginoon at magsisi. Para sa aming kawalan ng pananampalataya sa paghaharing iyong itinatag, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming kahinaan ng pag-asa sa tulong na iyong ibinibigay para kami maging mga alagad ng paghahari ng Diyos, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming kakulangan ng pagmamahal sa iyo at sa aming mga kapatid sa pananampalataya, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga kapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaraman, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong aming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong ng anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan, nagsanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat na magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi uli ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninibe at ihayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninibe. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag. Gugunawin ang Ninibe pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninibe. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang iyong landas, iyong ituro sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Poon ang iyong landas, iyong ituro sa akin. Poon, gunitain, pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon ang iyong landas, iyong ituro sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya ay yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon ang iyong landas, iyong ituro sa akin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Malapit na ang takdang panahon, kaya't mula ngayon, ang may asawa'y mamumuhay ng parang walang asawa. Ang mga nananangis na parang di nananangis. Ang mga nagagalak na parang di nagagalak. Ang mga namimili na parang walang ari-arian. At ang mga nagtatamasa sa sanlibutang ito na parang di nila ito alintana. Sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito'y mapaparam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo kung nakikinig ako sa
sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Bikain mo kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na nga ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakayan ng tao." Pagdakay, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya ng paglalakad at sa di kalayuan ay nakita niya magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din nila sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama, kasama ng mga taong upahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Naalala ko po minsan, nung dumarating na pong piyesta ng aking pong parokya sa Pilipinas, nagkaroon po ng mga, siyempre, meeting at saka paghahanda po. And then, nung malapit na po ang piyesta, siyempre, imbitahin mo ang obispo para magmisa po sa araw ng piyesta. Nung dumating na pong araw ng piyesta, dumating ng obispo, yung na-assign po na magbabasa, ay in-approach po niya ako. Sabi, "Father, first time ko pong magbasa, nininervyos po ako." Nandiyan pa po ang ating mahal na obispo, sabi niya, "Ang daming tao." Ang sabi ko sa kanya, "Huwag kang mag-alala, huwag kang magnervyos." Sabi ko, basahin mo yan, and then, galing sa puso, then matatapos ka at makakaraos ka. Huwag kang mag-alala at huwag kang magnervyos. So, pinalalakas ko ang loob niya sa madaling salita. So, nagkaroon na po ng prosesyon, and then yung time niya na po na siya yung magbabasa, okay naman po ang pagbabasa niya. Gustong-gusto ko. Galingan ang pronunciation niya, diction niya, lahat, walang mali. And then, nung katapusan na, siyempre, ang sinasabi natin, instead na, "My dear friends in Christ, this is the word of the Lord," ang nasabi niya sa nervyos siguro, "My dear friends in Christ, this is the end of the world." At alam po ninyo, nagulat ako, at si obispo nagtinginan po kami, mas nagulat pa din po ako nung yung tao ay sumagot, "Thanks be to God." Nung sinabi niyang, "This is the end of the world," sumagot ang tao, "Thanks be to God." It seems na pati ang tao ay hindi nakikinig. Ano po, sugot lang sila, parang automatic, ika nga. Bakit ko po sinasabi sa inyo po ang kwentong ito? Kasi po ang ating pong ebanghelyo ngayon ay tungkol sa pagtawag ng Panginoon sa kanya magiging katulong sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ano po? Na kung saan makikita natin sa una pong bahagi ng ating ebanghelyo, si Juan Bautista ay nabanggit po rito. Alam naman po natin kung anong nangyari kay Juan Bautista. Siya man ay nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Nagbibinyag po siya. Tagapaghanda
ng daraanan ng Panginoon sa bawat puso ng tao. Ano po, yan si Juan Bautista. At alam din natin si Juan Bautista ay kinulong at pinugutan ng ulo at itong naging kanyang kamatayan. At alam po ninyo, ang Panginoon din, marahil nasa isipan niya, mangyayari din sa kanya yung nangyari kay Juan Bautista. Kaya, kumuha na po siya at namili ni siya na maging alagad niya, nakasama niya sa palaganap ng mabuting balita ng Diyos. Kung sakaling ako'y pumanaw man at aalis sa mundong ito, ay merong magpapatuloy sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng aking Ama. Kaya tumawag siya ng kanyang mga alagad. Kapatid ko po sa pananampalataya, na makakasama niya at saka magpapalaganap sa mabuting balita ng Panginoon sa manglupalop ng mundo. Kaya meron itong mga alagad na ito. Ngayon, wala na sila. Sino ngayon mga makabagong alagad? Nandiyan yung mga pari, mga madre, si Merista, kayo, mga binyagang Katoliko. Lahat tayo po ay dapat magpalaganap ng salita ng Diyos. Ngayon narinig niyo mabuting balita. Isa kayo sa mga alagad ng Panginoon. Ngayon, kaninyo ipapalaganap ang mabuting balita ng Panginoon? Umpisahan mo yan sa sarili mo. Pagmuni-munihan mo. At pagkatapos, sa biyenan mo na matagal nang hindi nagsisimba. Pagsabihan mo siya, pangaralan mo siya, i-evangelize mo siya, turuan mo siya tungkol sa pananalita ng ating Panginoon. Nandiyan yung asawa mo na matagal na rin hindi nagsisimba. Nandiyan yung mga anak mo na napakahirap nilang gisingin at pagkatapos sabihan mo sila, magsimba naman kayo, ayaw pa nila. So, kayo, this is your role. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, umpisahan mo yan sa sarili mo, sa pamilya mo, at pagkatapos sa katrabaho mo, sa kapag-anak mo, and then you go. Lumabas ka at ipalaganap ang mabuting balita ng Diyos. Ng buong tapang na kagaya ng mga alagad. Ang mga alagad nung una, takot na takot yung mga yan. Takot na takot, kaya sila nagkulong sa isang kuweba. And then, nung umulan ng banal na espiritu, bawat isa sa kanila napunta sa kanilang banal na espiritu, naging matapang sila, naging matatag sila, at sila'y lumabas at binahagi yung salita ng Diyos sa manupalop ng mundo. Namusto lang, pati ang buhay nila, binuwis na nila ito. Sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, walang takot na ipinangaral ang salita ng Diyos. Mistulang ang kanilang buhay. Ang kapalit nito, walang problema. Ang mga alagad, masasabi natin, sila'y atapang nga tao. Aputol a paa, hindi atakbo. Aputol at tenga, hindi atakbo. Aputol a kamay, hindi atakbo. Kaya mga iba sa kanila, pugutan ng ulo, pinawa ko ng patiwarik. Ibiniti ng patiwarik. Pero ang lahat ng ito, hinarap nila. Sila'y naligo sa kanilang sariling dugo sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng ating Panginoon si Kristo. At ito po ang hamon sa ating lahat ngayong linggong ito. Kapatid ko po sa pananampalataya. Nawa, kayo man, humayo kayo at ipalaganap ang kanyang salita. Since namumuno po sa inyo, ay siyempre yung mga kuraparoko, mga pari po ninyo, ipagdasal din po nyo kami. Na sana'y magampanan naming mabuti ang aming tungkulin bilang isang pari sa bawat isa sa inyo. Ay may pangaral naming mabuti ang salita ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Panalangin din nyo po kami. Kailangan din po namin ang inyong panalangin. Mahirap din po ang buhay ng isang pari. Mahirap din po, lalo na kapag pinagchichismisan nyo kami. Mahirap yan. Lalo na pag nag-uusap-usap kayo dyan, pinag-uusapan yung kuraparoko nyo, mahirap din po yan. Ano po? Instead na pinag-uusapan ninyo yung mga pagkukulang, pagkakamali niya, sana ipagdasal nyo na lang po kami. Yun po ang kailangan namin sa inyo. Kapatid ko po sa pananampalataya. I hope and I pray, sana po ngayong linggong ito, let us pray for one another. Na sana'y magampanan natin na mabuti ang ating tungkulin bilang isang anak ng Diyos
na handang ipalaganap ang kanyang salita ng buong tapang. Amen. Taksi tayo na ang lahat. Sabay-sabay po natin ngayon pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakin ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na mamuli, umakyat sa langit, nanuklog sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at uhukom sa nabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasama ng mga banal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo'y nagagalak sa pagpapahayag ni Jesus ng paghahari ng Diyos. Digin natin ang kanyang panawagang magsisi at sumampalataya. At sa bawat panalangin ang iyong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maging masugid silang alagad ng paghahari ng Diyos at magsaboy ng liwanag at ligaya sa balat ng lupa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Kristiyano sa ating bansa, upang sa taong ito ng paggunita sa pagpupunla ng pananampalatayang Kristiyano sa ating kapuluan, ay talagang magsisi sila at sumampalataya sa mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang maitaguyod nila ng buong tapang ang paglaban sa dilim at lungkot na dala ng COVID-19 pandemic at nang makabuo sila ng isang matatag na lipunang Pilipino, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong nagtalaga ng sarili sa pagpapalagap ng paghahari ng Diyos upang makatagpo sila ng mga taong may mabuting kalooban at bukas ang puso sa pahatid ng poong may kapal, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang lumakas ang ating pananabik na mapaghari ang Diyos sa lahat ng sulok ng ating bayan at ng buong daigdig, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat ngayong ipinagdiriwang natin ang pambansang linggo ng Biblia upang ituring natin itong hamon na basahin ang salita ng Diyos araw-araw, pakinggan ang kanyang mensahe at isabuhay ito, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga mananampalataya ng parokya ng St. Mary sa National City, California, kung kanino natin iniaalay ang misang ito, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng ating pansariling panalangin, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Isama rin natin ngayon sa ating panalangin sa banal na misang ito ang lahat ng mga frontliners sa mandupalop na mundo, ang mga nakapitan ng virus, lahat ng mga may cancer, at sa lahat ng mga naghihikahos sa ngayong kasalukuyan, yung mga namamatay sa kasalukuyan, naghihirap. Ipanalangin natin lahat sila sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ipanalangin din natin ang lahat ng mga may sakit, sana'y gumaling na sila kaagad para mapagsilbihan na nila ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang pamilya. At ganoon din ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ipanalangin natin lahat sila sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama namin mapagpala, isinugo mo ang iyong anak bilang aming Mesiyas na magdadala ng liwanag at ligaya sa aming daigdig.
Puspusin mo kami ng banal na Espiritu at nang kami maging masigasig na alagad ng iyong anak na si Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid, upang ito ang ating paghahain na atin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasamo sa iyo't lumuluhog, upang kaligtasan ay iyong ipagkaloob. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin ng kasalanan at kamatayang aming pasanin, ay binalikat niya upang kami palayain at may tampok sa iyong luningning. Siyang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami yung tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad na iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Ngayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin."
Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitaring, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang siya'y dumating, hanggang siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco ang aming Papa, si Roberto ang aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang aming mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay ngayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pangindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 At bilang isang pamilya na nagkatipon-tipon ngayon, buong kababaan loob natin ngayong awitin ang panalangin nito, nuro sa atin ng ating Panginoon, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo nagmumulang kaharian, ang kapangyarihan at kalwalhatian, magpasawalang hanggan.
O Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan ang mga aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sana sa inyong lahat. At sumainyo rin. Pagbigay natin ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ngayon ang ating Panginoon Jesucristo sa inyo ng tinapay at sa inyo ng alak, na nagsasabi sa bawat isa sa atin, halika, sumunod ka sa akin at ipalaganap natin ang mabuting balita ng aking Ama. Kapatid, susunod ka ba o hindi? Ang kasagutan ay nasa iyong kamay. Narito siya nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapapalad mga tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan ng dugo ni Kristo, magpasawalang hanggan. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako, tanging handog lamang, di ko ninais na ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko na ako'y isilang, pagkataon ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi ko man
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay lagi. Lagi nawa naming may karangal ang iyong pagpapalang sa amin ibinibigay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo At rin. pagpalay po kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay atin na pong naiyalay. Humayin na po kayo at ipalaganap ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Mapapalad kayong mahirap, ang kaharian ng Diyos sa inyo. Mapapalad kayong nagugutom, sapagkat bubusugin kayo. Mapapalad kayong nahahapis, sapagkat aaniwan kayo. Mapapalad, Panginoon, ang mga katulad mo. Mapapalad kayong maawain, kaawawaan kayo ng Diyos. Mapapalad kayong tumatangis, sapagkat liligaya kayo. Mapapalad kayong